patawarin po ninyo ako. Maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo. At ginawa ako ninyong presidente. Ang pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag galo-galo nang ako lumakad, staggered, I use a cane, nagbabadtos na ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na paabutin ako ng Panginoong Diyos. Pagkatapos, uwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede niyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children. At anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na. Lumipas na. But every time sa ating history, kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lubay kayo, binanganak kayo si Marcos, nakakain lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente nila. Yan ang you know, kayo sa likod, yung mga lumad, kasi wala tayo makakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kaming mga Bisaya, mga Waray, mga Moro,
Nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo. Lahat ba tayo Pilipino? Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo Etzler Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung nagpapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito? May Ilocano. Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kaya nung na-presidente ako, linawag ko ito mga historical commission natin. Yung Tagalog, anong mga stamps natin. Hoy! Ano kayo? Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Na balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy, of later years, nung bago na, itong mga polis na gago, mga polis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Bakit ito gipangalan Daguhoy ang mga animal na kriminal na? Paano nila si Daguhoy, hindi natin mahirap? O sino pa sabi ito? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man sir. O sino? Pero ista man siya. Sino? Si Lapu-Lapu sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay kag Wedget. Bukas pag walang istampa yun. Tama. Kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. So, sinabi ko sa mga pulis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hood-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko, bakit nakaugulian nila? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, madagdagan natin ng pangatlong hero. Ito na, hindi ko na lang habain. Ito ba dalawang papel?
Ito yung konstitusyon ngayon. Mantay kayo dito. Mantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi, after a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat, Princeton, kung ano yung, maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, kawala-walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho yan rin. Kasi dito, isang linya lang. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yan ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara, lahat na everything ko. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, nagbunalastog niya, at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa ni Lisa, kasi si Bongo. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa atin. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos yun sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Noon. Yang constitution kung saan na siya nahiyalan, one term 6 years. Ngayon, gusto nilang chat-chat, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila ako. Mas madali yun at walang so kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang, pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya gagawin.
ako, na-elected ako under this Constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-standby sa Pilipinas ng 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo ulit dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidente dumaan na matagal na dinispat sa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga... Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino lamang interest niya ng pahaba ng termino. Ang Pilipino ang gusto magpahaba ng utig para mapapaligaya kung sino ang gusto ng paligaya. Hindi na ako magtatagal kasi wala akong salita. Kaya ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag ninyong pumayag na mangyari. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain lang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan hindi presidente, prime minister, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman nyo, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Bas pinamatunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayan kita. Patayan na lang, magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan.
masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nila yung konstitusyon ngayon at yung sabi nilang bagong konstitusyon, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Turnada na tayo. Kung sakali man, itapon lang ninyo ang oras. Kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, meron ako ipagbilin sa iyo. Hindi pa naman talaga at saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede ninyo patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yun sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na mapunta sa Malacca. Iwasan na ng mga. Pakiusap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, naman tayo ginagawa. Wala namang naging sa atin ng police. Wala. Hindi naman tayo in-story. Kaya mag-demonstration ba tayo? Dito na muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang. Ating Diyos Pilipino. Ano ba sa Tagalog? Bahandi. Ano bang yung lahat ng sa Malacanang, pwersa lang ang jockey nila, pati pante. Yung lahat dyan, mga paintings na pakita mo, kayamanan ng Pilipinas. So, huwag muna doon at pumunta to doon natin sirain. Ang huwag ninyong kalabanin ang police pati military. Kung pagdating ako ng mapagit na, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang military. Mahal ko ang mga polis. Babae mo na. May nakikita kasi ako nung polis, ako nung presidente pa ako na assign sa akin. Nawala man nung... Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi ba? Dadating yan. Dadating yan. Pagkalangin kang si... Ano mo?
pasyad-pasyad na yan. Wala na, Marco, salon. Mahal ko kayong lahat.